Ang Pusang Kartero, isinulat ni Genaro Jojo Cruz at iginuhit naman ni Mark Jeffrey Santos. May isang pusa na naging kartero ng 2 bata. Pumupunta siya sa bahay na kahoy. "Kumusta, alaga naming pusa?" sabi ni Boyet habang pinapakain siya. Gusto niyang makalaro si Boyet na nagsasabit ng kapirasong papel sa kwintas niyang PC. Pumupunta siya sa bahay na bato. Gusto rin niyang makalaro si Ninyo. "Kamusta, alaga naming pusa?" sabi ni Ninyo habang pinapainom siya ng tubig. Gusto niyang makalaro si Ninyo na nagsasabit din ng kapirasong papel sa kwintas niyang PC. Ang totoo, 2 ang may-ari sa pusa, si Boyet at si Ninyo na nakapulot sa kanya habang naglalaro ang 2 bata sa malawak na bakuran ng kanilang mga bahay. May malaking problema lang si Boyet at si Ninyo. Magkagalit ang kanilang mga tatay. Nagsimula ang alitan ng bakuran ng ama ni Boyet ang lupa. Arkitekto at guro ang tatay at nanay ni Ninyo. Mekaniko at tindera naman ng mga gulay ang tatay at nanay ni Boyet. "Para namang ibang tao ang tingin mo sa akin," sabi ng tatay ni Ninyo. "Di naman sa ganoon, pinsan. Para na rin ito sa seguridad ninyo. Iba ang antas ng buhay niyo sa amin," sabi ng tatay ni Boyet habang itinutulos ang mga sanga ng kakawate sa pagitan ng bahay na kahoy at bahay na bato. Mula noon, di na nag-uusap ang mga tatay ni Boyet at Ninyo. "Ayokong makita ang pumupunta ka sa bahay na kahoy," sabi ng tatay ni Ninyo. Alam niyang bahay ni Boyet ang tinutukoy ng tatay niya. Huwag na huwag kang pumunta sa bahay na bato," sabi ng tatay ni Boyet. Alam niyang bahay ni Ninyo ang tinutukoy ng tatay niya at tinag-uusap ang mga nanay ni Boyet at Ninyo. "Marami namang pwedeng laruin dito sa ating bahay, anak," sabi ng nanay ni Boyet. "Manood ka na lang ng paborito mong palabas sa TV," sabi naman ng nanay ni Ninyo. Simula nang mailagay ang bakod, di na nakapaglaro ang 2 bata. Nadamay sila sa samaan ng loob ng kanilang mga tatay. Natigil ang pagbibigayan nila ng masarap na ulam kung hapunan. Pero, di natigil ang paghahatid ng mensahe ng pusa. Sa araw-araw, may mahalagang tungkulin ang karterong pusa. Pumupunta siya sa bahay na kahoy. Sa kwintas niyang PC, may palawit na kapirasong papel. "Kumusta na, Boyet? Andito ako ngayon sa bintana. Gumawa tayo ng mga eroplanong papel. Ninyo." Tumanaw naman sa bintana si Boyet upang makita si Ninyo at gumawa siya ng maraming eroplanong papel. Kailangan nilang mapaabot ang pagpapalipad nito sa bintana ng kanilang bahay. Pumupunta siya sa bahay na bato. Sa kwintas niyang PC, may palawit na kapirasong papel. "Nasaan ka na, Ninyo? Nandito ako ngayon sa bubong ng aming bahay. Magpapalipad tayo ng saranggola. Boyet." At nagpalipad ng mga saranggola sa bubungan sina Boyet at Ninyo. Parang nag-uusap sa kalangitan ang mga saranggola nila. Nagpahinga naman ang pusa sa bakod na tinutubuan ng mga sanga at dahon. Masaya niyang pinagbasdan ang 2 makulay na saranggola sa kalangitan. Isang hapunan, pumunta ang pusa sa bahay na kahoy. Sa kwintas niyang PC, may palawit na kapirasong papel. "Anong ulam niyo, Boyet? Nandito ngayon si tatay." Pumunta si Boyet sa bahay na bato. Dala ang isang mangkok ng pinakbet. "Tito, pinapabigay sa inyo ni tatay," sabi ni Boyet nang pagbuksan niya ng pinto ang tatay ni Ninyo. "Aba, salamat ka mo, Boyet," sabi ng tatay ni Ninyo. Isang hapunan uli, pumunta ang pusa sa bahay na bato.
Sa kwintas niyang pisngi, may palawit na kapirasong papel. Anong ulam niyo, ninyo? Nandito na rin ngayon si tatay. Boyet! Nagtungo si ninyo sa bahay na kahoy, dala ang isang mangkok ng adobong manok. Uncle! Ulam! Pinabibigay ni tatay sa inyo! Sabay ni ninyo nang pagbuksan siya ng pinto ng tatay ni Boyet. Salamat ka mo, ninyo, sabi ng tatay ni Boyet. Isang Sabado, pumunta ang pusa sa bahay na kahoy. Sa pintas niyang pisik, may palawit na kapirasong papel. Boyet! Sabihin mo sa tatay mo, sira ang aming kotse? Di kami makapunta sa bayan. Ninyo! Agad na pumunta ang tatay ni Boyet sa bahay na bato. Bitbit ang isang kahon ng mga gamit na pangmekaniko. Salamat, pinsan! Paano mo na lamang sira ang sasakyan ko? Tanong ng tatay ni Ninyo. Tahimik lang na umalis ang tatay ni Boyet. Lihim na nagsiyensahan si Boyet at si Ninyo na ang ibig sabihin, ayos! Isang linggo, pumunta ang pusa sa bahay na bato. Sa kwintas niyang PC, may palawit na kapirasong papel. Ninyo! May malaking problema si tatay. Walang masakyan para madala ang mga gulay sa bayan. Boyet! Agad na pumarada sa harap ng bahay na kahoy ang sasakyan nila Ninyo. Salamat talaga, pinsan! Paano mo nalamang problema namin ng sasakyang magdadala ng mga gulay sa palengke? Tanong ng tatay ni Boyet habang inilululan ang mga talbos, talong, kamatis at kalabasa. Aba, itong si Ninyo! Sabi ng tatay ni Ninyo. Di na nakapagsinyasan ang dalawang bata. Mula noon, kahit tumaas at lumago na ang bakod sa pagitan ng bahay na kahoy at bahay na bato, malaya na nakakapaglaro ang magpinsan. Masarap na agahan at hapunan, lagi ang alay ni Boyet at si Ninyo sa karterong pusa. Salamat sa pusang walang kamalay-malay na naging kartero ng dalawang batang magpinsan na nagawang mapagbati ang kanilang magpinsan ding mga tatay. Tumaas ang bakod sa pagitan ng dalawang bahay. Tumaas din ang bakod sa pagitan ng dalawang tatay. Kahit magpinsan na damay, si Boyet sa bahay na kahoy at si Ninyo sa bahay na bato. Pero walang bakod na tatayo sa pagitan ng magkalaro sa tulong ng pusang kartero.